Ito yung continuation ng vlog ko kahapon. So pagka-uwi ni Papa, nag-asikaso nga muna ako dito ng labahin dahil iniisip ko, madaling araw. So sayang naman kapag nagtuloy-tuloy yung sikat ng araw, at least marami tayong mapapatoy yung labahin. Mauubos talaga itong mga tambak na labahin namin dito sa laundry area. Sobrang obvious na rin talaga na ang sikip-sikip nga dito. Yung karton na malaki na yan kasi ay puno pa ng labahin. So kapag naubos ko na yung laman yan, i-dispatch ako na nga rin yung karton. Itong mga puting kahoy naman sa gilid ko, actually galing yan sa bahay ni na James. Yan yung dati nilang cabinet na tinanggal doon sa kusina nila simula na nagpa-renovate sila. Ang sabi kasi niya, kung gusto namin, papakinabangan pa namin, sa amin na daw. So, nung galing kami doon sa kanila, inuwi na namin. Kaso, ang problema ko, hindi ko mahanap yung charger ng cordless drill ko. So, if ever na umpisahan man naming assemblein yun, baka hindi namin matuloy-tuloy dahil nawawala nga yung charger. For lunch naman, magluluto si Pinggoy ng dinakdakan. Alam mo, ang sarap niyang magluto ng dinakdakan, lalo na kapag medyo maanghang-anghang. Alam mo, itong si Ko, may mga times talaga na trip niyang mapag-isa dito sa ilalim ng pink na lamesa nila. Nakakalokang bata to. So, eto nga pala yung in-order ko. Kasi diba every weekend, every now and then, may in-orderan ako na nagluluto ng pasta. So, gusto ko kasi matikman lahat ng mga tinda niyang pasta. So far, mga 5 na yata yung natikman kong luto niya. Isang pasta pa lang yung nagugustuhan ko, which is yung creamy shrimp pasta. Weekend daw, magbebenta siya ng lasagna. Yun naman yung titikman ko. Pero hopefully talaga magbenta ulit siya ng creamy shrimp na pasta. Kasi so far yun talaga yung nagustuhan ko na luto. Buong tanghali pala akong tulog. Tapos gabi na ako nagising. Naligo na nga ako. At eto, nagmamadali ako kasi tumawag na yung Lala Move rider. Meron kasi tayong viewer na request na nung bathtub nga. Kasi i-dispose ko na rin talaga yan. Sakto, kailangan niya, ayan, pinalalamove ko na nga. Buti na lang, malapit lang din siya dito sa amin. Tinawag ko pa nga si Pinggoy kasi wala talaga kaming cash madalas dito sa bahay. Pulang-pula pala yung lips ko dyan. Gamit ko kasi yung tinted lip balm na nabili ko nga recently na Vaseline. Lip balm siya, pero para ka na rin naka-lipstick. Sobrang pigmented niya kasi. Pero ang napansin ko hindi siya, or siguro dahil nasanay ako, ang ginagamit kong lip balm is petroleum gel talaga. So feeling ko hindi siya ganun ka-moisturizing compared sa kapag gumagamit ako ng petroleum gel. Or baka dun lang talaga ako nasanay. Ewan ko lang. Alam mo, mag-aalas 11 na nga nito. Nagulat din ako na naandito si Papa. Bigla na lang may nag-doorbell. Delivery daw. Paglabas ko, si Papa pala. At saka kasi naman magde-deliver ng alas 11 ng gabi. So, eto na nga. At nagpapaturo nga ulit siya. Dahil eto yung challenge talaga. Yung mga tinuro ko sa kanya about pag-e-edit ng video. Nakauwi lang siya ng apartment niya. Nakalimutan niya na daw ulit. So, parang back to zero na naman kami dito. Meron kasi akong pinatry sa kanya na editing app. Kasi ang gusto niya daw mangyari is magbe-video siya. Tapos, pwede niyang i-cut-cut yung mga video. At the same time, magvo-voice over siya. So, nirecommend ko sa kanya yung ginagamit kong app, which is VLLO. Yun talaga yung ginagamit kong app. Siguro mga ilang taon na rin sa pag-e-edit ng vlog. Kasi mura lang din yung yearly subscription niya. Nasa around 500 lang. So, ayun na nga. Tinuturuan ko siya. Buti hindi ko pa siya na-subscribe doon sa yearly subscription nga ng app na yon dahil nahihirapan pa rin siya. So, sabi ko nga, dahil madalas, lalo na kapag ito, pinopromote niya, na gusto niyang gawa ng video, power bank. Sabi ko, meron kasing pag mga gadget, may mga specific details ka talaga na kailangan banggitin dyan. So, sinusulat niya para hindi niya makalimutan. Kasi may times na kapag nagvo-voice over na siya, nakakalimutan niya. Like, 2 salita, 2 words pa lang, hindi niya na alam isasabihin. So, talagang nakakatuwa rin yung determination nitong si Papa dahil talagang gusto niya ngang i-push ito. Talagang maaasahan. Lalo na pagka umaalis ako ng bahay at nalolobat ako, ba't ka sa daan, sa biyahe, meron itong 10,000 mAh battery at slim lang siya, kaya swak sa bulsa natin ito kahit maliit yung bag. Pwede mo ring ano ba ito? So, isa rin sa mga sinasabi ko kay Papa tuwing nag-voice over siya is wag siyang kabahan. Kasi kapag binabasa, ramdam mo talaga na binabasa lang yung script, ganyan. Unlike kapag
iniisip mo na kaibigan mo lang yung kinakwentuhan mo, parang natural lang talaga yung atake ng voice. Mas natural talaga yung dating, hindi halatang scripted, hindi halatang puwersado. Feeling ko lang naman yun. Yun lang naman yung feeling kong nag-work sa akin. Anyway, tumitigil-tigil nga ako ng turo sa kanya kasi from time to time, chinecheck ko nga itong mga isinalang ko para maisampay ko na rin. At eto nga, nag-load pa ulit ako dito sa washing machine kasi wadang midnight na niyan. Voice over 3. Ayun, Burahin ko yung voice over. I-click mo yung delete. Delete. Ayan na. Simulan ko sa tapos para may pagkasya natin yung ano, no? Ready mo rin i-charge. 3, go. Baka need nyo ng hanging cabinet. Carbon steel na materialis nito. At saka maraming sukat to. Pwedeng mahaba, pwede rin maliit. At may dalawang kulay ito. May white din tayo dito available, ha. Kaya kung need nyo o bet nyo, ang link ilalagay ko sa baba ng yellow basket. Tumingin ka naman dito kapag dapat kakausapin mo rin. Dito ka tumingin. Wala yun, didelete ko yun, ha. Alam mo, may na-realize din ako kasi siguro mga ilang araw na kaming paulit-ulit ni Papa, tinuturuan ko siya ng pag-i-edit, pag-voice over, ganyan, nahihirapan talaga siya. So baka yung strategy na ginagawa ko sa paggagawa ng content is hindi applicable sa kanya, mas applicable sa kanya yung direct selling, yung tipong magsasalita na lang siya, wala na siyang fina-follow na script, diretso na talaga sa camera, ganyan. So sabi ko, yan naman yung weakness ko, yan naman yung hindi ako magaling dahil mas natataranta ako. Mas nabubulol ako at saka nako-conscious talaga ako lalo na kapag nakikita ko yung sarili ko nagsasalita tapos kaharap ko yung camera, nakikita ko yung mukha ko. So, when it comes sa pag-affiliate, depende talaga yan sa kung ano yung komportable ka, kung ano yung mag-work sa'yo. Naubos ko na ngang labhan yung laman ng karton na yan, kaya for dispatch na talaga yan bukas. Eto nga, at pagpasok ko, ayan na si Papa at umaariba na nga ng pag-film dito. Pasensya na nga pala, nito mga nakaraan, puro yung mga pagpo-post ko is about dito sa mga kaganapan namin ni Papa dahil wala naman akong ibang ganap talaga lately, kundi nga itong mga pinagagawa namin. At saka, ito kasi ay mini vlog. So, kung ano lang din naman yung nangyayari sa buhay ko, yun lang din naman yung sinishare ko. Alam nyo naman ito yan. Ito ka pala yung mga prutas na pinagkakagatan ni Kowa habang natutulog ako. Nakakaloka dahil iilang kagat lang tapos tinatapon na. Ang mali ko rin kasi doon, after ko kasi yung mahugasan, sabi ko, nak, pwede mo na yung kainin, lalo na yung apple, pwede mo na kagatin ng derecho. So, ang iniisip ko is, lalantakan niya na ang matitira na lang is yung sa seeds. Hindi ko alam bakit yun agad yung naisip ko. Wala naman siyang idea na ganun pala pwedeng kainin yung apple dahil una, hindi niya naman nakikita sa amin na ganun kami kumain ng mansanas dahil dati, lagi ko talagang ini-slice yan para madali niya na makain. It's just that antok na talaga ako. Kaya sabi ko, nak, pwede mo nang kagatin na lang yung apple. So, ayun. Kinagat-kagat nga lang talaga literal. Alam mo, ang liit lang talaga nitong apartment namin. Medyo nahihilo na nga ako sa pinaggagawa ko dahil nag-aasikaso ako ng labahe, tinuturo ako si Papa sa sala, tapos meron din akong mga pinaggagawa dito sa kusina. Tapos bigla ko naalala, itong maliit na bag na to, bigay ito ng friend kong balikbayan na si Dada from Dubai yata. I think mga 6 or 7 years ago nung binigay niya sa akin yung bag na yan. Kasi naalala ko bigla dahil nga kailangan ni Papa ng lagayan itong mga kung ano-anong accessories niya, yung Bluetooth headset niya, wireless microphone, power bank, at kung ano-ano. So sabi ko, ay sakto kasi lalaking-lalaki yung atake nga nun. Para daw, organizer niya na rin dito sa backpack. So dahil meron na namang dagdag na kaalaman sa pag-affiliate na nakuha si Papa, uuwi na daw siya. So anyway, ito nga, pinahabol ko lang kasi naalala ko, ay meron pala ako natanggap na ganitong floor mat kasi halos black and white kasi yung gusto niyang theme doon sa apartment nga niya. So saktong-sakto ito. At saka paborito ko talagang kitchen rug, floor mat yung ganyang klase kasi mura lang siya, hindi ganun kadulas kumpara doon sa mga ibang ang nasubukan ko. So ginawan ko lang muna siya ng content dito habang andito pa nga si Papa. Right after that, ay nagready na nga siyang umalis. Isiksik ko na nga lang daw dun sa likod niya. And nagulat ako kasi itong backpack na to, meron pala siyang parang reflector. From Camel nga pala yung backpack
backpack na yan. Matagal ko na natanggap yan. Talagang nireserve ko yan para kay Papa kasi feeling ko bagay na bagay sa kanya sa pagmumotor niya. Nung nakaalis kasi Papa, eto at tumiretso na ulit ako sa kusina dahil kailangan ko pa palang gumawa ng juice nito. So, eto at paghihiwain ko na muna itong mga mansanas. Kasi alam mo, ang mahal ng mansanas na yan, 40 pesos ang isa. Grabe naman talaga. Tapos, ngangat-ngatin lang ng ganar. So, marami pa naman yung laman sa loob. Kailangan ko lang siyang hiwain. Gawin ko na lang siyang juice. So, eto namang pag-juice ay hindi ko naman ginagawa every day. Dahil kung kailan lang din naman talaga ako merong prutas or gulay dito. Tsaka ko lang naman siya ginagawa. Hindi talaga siya on a daily basis. And meron talagang mga nag-comment na yung ganito daw. Hindi siya, healthy or mas better daw kung gagawin na lang daw smoothie para at least hindi nahihiwalay yung fiber. Alam mo mga oras na to, nagutom talaga ako. Pero unahin ko na muna itong mga basurahan dahil pag tatanggalin ko na nga muna yung basura. Maliliit lang kasi yung basurahan namin dito. Kaya isang araw pa lang talagang napupuno na yan. Especially itong kitchen nga. Yung basurahan na hinahang lang namin sa cabinet. Pero ang kagandahan dyan, napaka-space saving niya. Lately nga pala, sumusubo kami ng iba't ibang bigas ni Pinggoy. Kaya bumibili siya mga 1-2 kilo lang muna para matry lang muna bago kami bumili ng isang sako. Kinuha ko lang din dito sa pinakailalim na cabinet itong aming egg boiler / steamer from Kawu. So, same brand ito nung aking juicer. So, inilagay ko lang dito yung egg tray. Kasya dito up to 4 na malalaking itlog and then lalagyan mo lang siya ng tubig and then saksak mo lang. Then dito naman sa harap niya meron niyang soft touch button. Then, pwede ka nang pumili dito ng doneness para sa boiled egg na lulutuin mo. And ang cute lang niya, para ka lang naglalaro. And minsan nga, itong si Pinggoy, kapag nagluluto siya ng pancit canton, tas gusto niya may toppings na hard-boiled egg, yan na lang yung ginagamit niya. At the same time, dati, kapag maliliit lang na ulam, like masasabaw, yung mga kailangan naming initin, di ba wala kami microwave, dyan lang namin nilalagay. May included din kasi yung stainless bowl. So, as long as kasya naman doon yung mga kailangan mong initing food, pwedeng-pwede. After few minutes, mainit na ulit siya, diba? So, di ba nabanggit ko nga na meron kaming mga extra na kahoy na naandun sa may bandang gate. So, iniisip ko, kapag inassemble na namin yun, saan ko naman siya ilalagay? Pero iniisip ko rin, baka mas better na yung cabinet na yun para kay Papa na lang. Kasi, parang ayoko na magbutas-butas pa dito sa pader, sa apartment na ito. And okay naman na ako sa itsura ng loob ng bahay namin. Wala rin namang problema sa landlord ko kung kailangan naming mag-drill ng pader dito dahil okay lang naman sa kanya. Very supportive pa nga yun. It's just that medyo kontento na rin talaga ako sa itsura sa loob ng bahay namin. Yung labas lang talaga ang very medyo magulo tignan sa dami ng mga kung ano-anong gamit doon. Pero okay na rin. So, eto nga, at nakita ko rin sa ilalim ng lababo, itong salad spinner or vegetable spinner. Matagal ko na talagang nabili yan dating-dati pa, nung gumagawa pa lang kami ng sandwiches. Diba noon, nagpapa-order kami ng sandwich, vinavlog ko yan. So, nakakatuwa lang din kasi ang dami ko na palang mga naging trip talaga sa buhay na na-document ko talaga dahil sa pag-vlog kong to. Minsan kasi bigla na lumalabas sa notification ko yung mga lumang video ko. Naaaliw lang din talaga ako magbalik tanaw ng mga pinaggagawa ko talaga sa buhay. Ang kagandahan nga pala sa paggamit ng ganitong vegetable spinner is kahit pa paano yung mga excess water, natatanggal niya habang iniikot mo nga siya. So kapag tinanggal mo itong parang strainer niya, ayan at makikita mo yung mga excess water. Perfect talaga ito kung mahilig kang magsalad, mahilig kayo sa mga leafy na vegetables, tapos gusto nyo mabilisang patuyuin. Pero syempre kung gusto mong tuyong-tuyo, it's either air dry mo, kaya naman punasan mo ng towel or napkin. So for breakfast, ang kakainin ko ay salad. Alam mo, meron pa pala akong konting QP. Alam mo, hindi ko iniisip na mauubos ko yun in less than a month. So, dahil nawili nga ako sa kanya, I think siguro 1 litro yung bibilhin ko next time. Na? Hiniwa ko na nga rin dito yung mga pinagbabalatan kong itlog. Bali, 2 itlog lang ito. And then, yung extra 2 itlog. I think si Kowa ang kakain nun. Kasi, usually, ayaw ng breakfast ni Pinggoy. Si Pink naman, hindi niya na-appreciate yung boiled egg. So, ayan at kain na muna tayo ng breakfast. Pagpasensya na nga pala itong mga basura na nasa gilid ko. Kasi naantay ko si Pinggoy magising. Tinatamad kasi akong magbukas, mag-unlock pa ng padlock ng gate. So, sabi ko, pagkagising ni Pinggoy, siya na lang. Alam mo, from time to time talaga, naiisip ko talaga na lipat na ba tayo?
Ewan ko ba. Lagi ko talaga siyang naiisip. Kasi minsan may times na parang, lalo na pag nagdilinis ako tapos sikip na sikip ako dahil hindi ako makakilos sa maayos. At parang gusto ko na lumipat na laking bahay. Tapos minsan naman tulad nito, ang bilis kong makakilos, parang isang stretch ko lang ng arms ko, makakuha ko ng tissue, isang stretch ko lang ng makakuha ko ng plato, ng asin. Parang ang convenient din na maliit yung space kasi parang accessible lahat sa iyo. Yun nga lang, limited ang galaw. Tapos nakita ko nga itong notebook sa may sofa. Grabe, alam mo, kahit na alam ko naman mahilig siya mag-drawing, pero nasusurprise pa rin ako from time to time sa laki ng improvement niya halos every day sa drawing niya. Kaya alam nyo ba, doon sa pink na table ng mga bata, ang daming notebook doon. And then every time napapadaan nga ako na National Bookstore, bumibili talaga ako ng notebook para sa kanila kasi alam ko talagang nagagamit ni Pinky. Usually si Pinky, si Kowa, wala siyang interest pa sa pagdodrawing, pero okay lang din naman yun. Hindi naman sila kailangan maging pareho ng interest. So hindi mahilig si Pink mag-coloring, mahilig siya mag-drawing talaga. Kaya mas na-appreciate niya nga yung mga ganitong notebook, mga papel. Kaya alam mo yung mga pinamimigay dito sa school nila na may nakalagay na San Pedro, ng mga notebook, tinatabi ko talaga kasi alam kong gamit na gamit nga ng basta sobrang happy ko lang dahil hindi ko alam saan nakuha ng anak ko yung hilig sa pagdodrawing. Hindi naman kami nagdodrawing ni Pingoy. Basta ang alam ko yung kuya ko, mahilig siya mag-drawing dating-dati pa. Anyway, eto na nga, nag-request si Pinky na ang gusto niya for breakfast ay macaroni and cheese. Meron kasing nabibili na instant. Yung lulutuin mo lang yung pasta, tapos maglalagay ka lang ng sauce. Pero usually, bihirang-bihira yun dahil kapag nag-grocery kami, kung bibili man kami ng ganun, 3 lang. So, ang ginagawa nga ni Pingoy, para hindi ganun kaalat naman, dadagdagan niya na lang ng extra macaroni. Ang lunch nga pala namin ay sinigang ganggang. Tapos meron palang 50 pesos si Kowa. Tinanong ko saan galing yan. Mommy Granny daw. So, ayan, nilagay niya na sa alkansya niya. So, ayun lang muna for today.